May alaga si Lolong Lambana? Yung maliliit na diwata? Story time. Ako si JB. Meron akong karanasan na hindi ko malilimutan. Tungkol to sa Lambana o kilala na mas marami bilang isang fairy. Nalaman ko ang tungkol sa Lambana kasi nung bata pa kami, pinalaga kami ng 3 magkakapatid sa lolo at lola namin. Nakatira sila sa Sinagtala, Occidental Mindoro. Mag-iibang bansa kasi ang mga magulang namin at walang mapag-iiwanan sa amin. Ayos lang naman sa amin to dahil may kaya naman sila lolo at lola. May sarili silang bukid, may mga alaga din silang katulad ng baka, kambing, manok at mga baboy. Nung panahon na to ay 13 years old pa lang ako, kaya naman may sarili na akong pag-iisip at pag-unawa. Kaya napapansin ko na ang kilos ng bawat isa. Nagsimula ang lahat nung mapansin kong palaging may kasamang lalaki si lolo na hindi namin kamag-anak. Kaya palagi kong tinatanong kay lola kung sino yung lalaking yon. Ang lagi lang sinasabi sa amin ni lola, katiwala raw ng lolo ko yon doon sa may bukid. Hinayaan ko na lang to pero sa loob-loob ko, alam kong hindi niya katiwala yon. Kasi hindi ko siya nakikita sa tuwing sumasama ako sa lolo ko doon sa may bukid. Isang gabi, sumama ako sa tito ko na manghuli ng isda sa kalapit na ilog namin. Naging maayos naman ang lahat pero bigla naming nakita yung lalaking kasakasama lagi ni lolo. Nakatayo siya sa di kalayuan at parang tulala sa mga litap-tap sa malayo. Susubukan ko sanang batiin at tanungin yon kung nasaan si lolo pero pinigilan ako ng mga pinsan ko dahil baka nga daw laseng kaya hinayaan ko na lang. Pero alam ko sa sarili ko, hindi siya laseng kasi tuwid na tuwid pa yung pagkakatayo niya. Pero binaliwala ko na lang to. At nang makauwi na kami, ay agad kong binanggit to kay lolo. Ngumisi lang siya at sinabi sa akin na baka nga raw lasing lang o namamana lang din daw ng isda sa ilog. Hindi na ako nag-usisa pa matapos siyang sabihin to. Pagkatapos namin maghapunan, natulog na kaagad ako. Hanggang naalipungatan ako ng 10 oras ng gabi. Hindi ko alam kung anong oras na nito dahil hindi pa ako marunong magbasa ng orasan ng edad kong to. Pero alam ko, malalim na ang gabi nito kasi tulog na silang lahat. Maliban na lang sa lolo ko. Nakita ko kasi siyang may kinakausap sa labas ng bahay namin. Nung una, hindi ko pinapansin. Pero nung ayaw nang tumigil ng mga aso sa pagtahol, hindi ko na natiis na hindi yun silipin. Sumilip ako sa siwang ng bintana ng kahoy namin. Doon ko naaninag si lolo na nakatalikod sa akin. Nagsasalita siya na para bang may kausap. Pero ang pinagtataka ko, naririnig ko ng bahagya ang boses ni lolo. Pero yung kausap niya ay hindi ko marinig ang boses nun. Tapos biglang lumingon si lolo sa direksyon kung saan ako nakasilip. Agad akong tumakbo pabalik ng higaan ko. Kinabukasan, narinig ko nagtatalo si lolo at lola patungkol sa mga nawawalang gamit sa bahay. Tapos nakikita na lang daw yung mga gamit na yon sa may bubong, sa taas ng puno, o minsan hindi na talaga nakikita. Hindi ko pa maintindihan ang lahat nito. Pero nung namatay si lolo, dito na nagkwento si lola tungkol sa lalaking kasakasama niya. Sabi niya, yung lalaki raw na yon ay alaga ng lolo ko. At isa raw yung Lambana o kalintulad daw ng mga fairy ng mga maliliit na nilalang na mas malaki pa raw ang palad natin. At may kakayahan daw yun na magwangis tao. Bago raw mamatay si lolo, halos 2 linggo raw na natili sa bundok yon. Doon daw natutulog yon kasi yun daw ang pamamaraan ng mga taong may alagang Lambana para magbalik ng sukli o pasasalamat sa pagsama nila sa lupa. Bubunuin daw nila ang huling linggo nila sa pag-aalay at pagdarasal sa bundok kung saan sila nakipagkasundo sa Lambana. Ito rin siguro yung rason kung bakit sagana ang buhay ng lolo namin. Nung nilibing daw ang lolo namin, nagsama raw si lola ng babasagin na garapon na nakasilyado sa hukay ni lolo. Kasi raw pag namatay na yung tagapag-alaga, kasama mo na rin daw mamamatay ang alaga mong Lambana dito sa lupa at tatawid na raw kayo pareho sa mundo nila at ikaw naman ang magiging kasama niya sa daigdig nila.